Okay, pag sinabi nating mamamayan, ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Kasi para sa marami sa atin, di ba, ang unang pumapasok sa isip ay isang papel lang, isang pasaporte o kaya birth certificate. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na higit pa pala dyan yan? Sa ating pag-uusap ngayon, sisilipin natin kung gaano talaga kalalim at kakomplikado ang konsepto sa likod ng simpleng salitang yan. So para mas madali nating maintindihan, heto yung magiging flow natin. Una, titignan natin yung tatlong mukha ng pagkamamamayan. Tapos aalamin natin paano ba talaga nagiging citizen ang isang tao. Pangatlo, diyan natin susuriin yung deal. Ano yung mga karapatan at tungkulin mo? At panghuli, pag-uusapan natin kung paano binabago ng ating mundo ngayon ang lahat ng to. Game na? Simulan na natin. Sige, unahin na natin tong unang bahagi. Dito, malalaman natin na ang pagiging mamamayan ay may tatlong aspeto o muka. Hindi lang tutungkol sa kung anong pasaporte ang nasa bulsa mo, kundi pati na rin sa mga mas malalalim na ideya sa likod nito. Kasi 'di ba, madalas nating iniisip na ang pagiging citizen, dokumento lang 'yan. Isang patunay na kabilang ka sa isang bansa. Pero ang totoo, mas malalim pa riyan. Ito ay isang buhay na ugnayan Isang relasyon sa pagitan mo at ng komunidad na kinabibilangan mo. Ayon nga sa Stanford Encyclopedia of Philosophy, ang pagkamamamayan, sa simpleng salita, ay pagiging miyembro ng isang political community. Parang ang simple pakinggan, no? Pero isipin mo, ibig sabihin niyan may mga karapatan kang matatanggap, pero at the same time, may mga tungkulin kaing kailangang gawin. Parang give and take relationship, ika nga. So para mas madali nating ma-visualize, isipin natin na may tatlong dimensyon yan. Una, yung legal na katayuan mo, ito yung parang shield mo. Yung mga karapatan at proteksyon na binibigay sa iyo ng batas. Pangalawa, yung pagiging pampolitikang ahente mo. Ito naman yung boses mo, yung kakayahan mong bumoto, makisali. At pangatlo, yung pagkakakilanlan. Ito yung puso ng pagiging citizen. Yung pakiramdam na, kabilang ako dito. Sa haba ng panahon, may dalawang malaking school of thought dito, no? Sa modelong republikano, ang focus ay sa pagiging aktibo. Ang isang tunay na mamamayan para sa kanila ay yung nakikilahok, bumoboto, kumbaga ikaw mismo ang gumagawa ng pagbabago. Sa kabilang banda naman, yung modelong liberal mas nakatingin sa mga karapatan mo. Sinasabi nito na ang trabaho ng Estado ay protektahan ka at hayaan kang mamuhay ng malay. Okay, so medyo naintindihan na natin yung mga teorya. Ngayon gawin nating mas practical. Paano ba ito nangyayari sa totoong buhay? At para dyan, sino pa bang magandang example kundi ang sarili nating bansa, ang Pilipinas? Ito yung isa sa pinaka-fundamental na tanong para sa bawat bansa, di ba? Paano ba nila ginuguhit yung linya kung sino yung tayo at sino naman yung hindi? Siyempre, may mga batas at patakaran para dyan. Dito sa Pilipinas, ang pangunahing rule natin ay yung tinatawag na jus sanguinis. Ang ibig sabihin lang niyan ay karapatan ng dugo. Basically, kung ang nanay o tatay mo ay Pilipino, Pilipino ka rin. Kahit pa sa ang lupalop ka ng mundo ipinanganak. Ika nga, nasa dugo yan. Okay, paano kung hindi Pilipino yung dugo mo? End of the story na ba? Well, hindi naman. May isa pang daan at ito yung tinatawag na naturalisasyon. Ito yung legal na proseso para ang isang dayuhan ay maging isang ganap na mamamayang Pilipino basta't pumasa siya sa mga requirements ng batas. Sige, ngayong alam na natin kung paano ka nagiging mamamayan, ano naman ang kasama sa package? Dito na pumapasok yung tinatawag nating kasunduan. Isipin mo to na parang isang unwritten contract sa pagitan mo at ng Estado. May mga benefits kang nakukuha pero mayroong ding inaasahan sa'yo. At ang pinaka-importante sa deal na to, balanse. Hindi pwedeng puro kuha lang. Tignan nyo, sa bawat karapatan may katumbas na tungkulin. Halimbawa, may karapatan kang maging ligtas pero tungkulin mo ring sumunod sa mga batas. May karapatan kang mag-ari ng property pero tungkulin mo ring magbayad ng tamang buwis. Itong balancing to ang nagpapatakbo sa isang maayos na lipunan. At para sa huling bahagi natin, titingin tayo sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kasi yung mga dating patakaran tungkol sa pagiging mamamayan, ngayon hinahamon ng isang bagay na sobrang pamilyar sa ating lahat, ang globalization. Ang mundo natin ngayon sobrang konektado na, di ba? Dahil sa internet, sa mas madaling pag-travel, sa global economy. Yung mga dating solidong borders sa pagitan ng mga bansa, parang unti-unti nang lumalabo. So anong epekto nito sa ideya natin ng pagiging mamamayan?
Actually, may magandang sinabi dyan ng Stanford Encyclopedia of Philosophy. Sabi nila, dahil sa globalisasyon, yung mga hangganan ay naging porous, parang may mga butas. Madali nang nakakalusot ang mga tao, mga ideya at kahit pera. Dahil dito, napapaisip tuloy tayo, gaano pa ba ka-relevant ang mga border na to? At isang direktang sagot sa nagbabagong mundong to ay ang konsepto ng dual citizenship. Isa itong legal na paraan para i-acknowledge yung realidad na maraming tao ngayon ang may malalim na ugnayan sa higit pa sa isang bansa. At syempre, may sagot din ng Pilipinas dyan. Ito ang Republic Act 9225. Kung isa kang natural-born Filipino na naging citizen ng ibang bansa, pwedeng-pwede mong bawiin ang pagka-Pilipino mo. Ang kailangan lang, manumpa ka ng katapatan sa Republika. Pagkatapos niyan, boom! Balik na ulit ang lahat ng iyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Ito, di ba, ay isang malinaw na patunay kung paano nag-a-adapt ang ating mga batas sa pagbabago ng panahon. At dito na tayo nagtatapos pero may iiwan akong isang malaking tanong. Sa mundo nating palaging nagbabago, kung saan mas konektado na tayong lahat, yung konsepto ng tayo laban sa sila ay nagiging mas komplikado. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Para sa'yo, sa panahon ngayon, ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang mamamayan?